Hey guys, what's up? Fred Montoy Sherman here. Kamusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So for this video guys, unboxing and testing tayo ng isang KJ Works M700 bolt action airsoft rifle. Okay, so this is the takedown model or the takedown version. Okay, so ayan guys yung box niya. Okay, so hindi siya mahaba. Kasi takedown siya eh. So parang, di ba minsan pag nanonood tayo ng mga movie, merong mga sniper rifle yung kinakabit-kabit yung para dinuduktong-duktong. So, parang ganun siya. Okay, so, yan, buksan natin. Yan. So guys, mapansin nyo, medyo iba yung sound, no? Kasi naka-mic ako. Okay, nahanap ko na yung mic na ginagamit natin dati. Kasi medyo malayo eh. Sabi ko, ano, paano yung mga sound ko sabog-sabog? Okay, so ito guys, meron siya as usual yung manual, brochure pala, yung catalog, no, ng KJ Works. Alright, so ito siya guys. Pakita ko sa inyo kung ano yung tsura. Ayan, okay. So, labas natin. Guys, yung manananggal na kalahating part. Okay. Parang manananggal siya eh, no? Dalawa, ayan. Tapos ito yung front part. So, ito yung rear part, ito yung front part. Okay? Gagawin natin ano to, bolt test 5. Let's bolt in! Okay, so ito yung BB. Yung BB niya is 0.25. So, meron siyang loader na feeling ko hindi ko naman gagamitin. Okay? Tapos meron siyang mga Allen wrench. Hindi ko alam kung para saan yun. Siguro pang adjust. Okay? So, meron din siyang manual. Okay, tama, manual. Yan, M-series manual. Okay, manual na hindi ko binabasa. Hindi ko alam, mahilig ba kayo magbasa ng manual? Actually ako hindi, kahit na ever since yung panahon pa ng nagsa-cellphone, mga Nokia cellphone, ganyan. Naabutan ko kasi yun, okay. So, never ako nagbasa ng manual eh. Tapos parang, alam mo kapag kinakapa ko lang, tapos pag hindi ko na makapa, saka ako babasahin yung manual. Paano ba doon? Hindi ko mahanap. Yun, saka lang babasahin ang manual. Yung ibang tao parang read manual first. Before di ba? Ito, tayo baliktad eh. Kalikot muna. Kalikot first before reading the manual. Okay, so ito siya guys. Yung kalahating part. Ito yung kalahating part, okay? So, medyo may idea na ako. Medyo lang nakalimutan ko na eh. Yan. Kasi last time may bumili na nito eh. So, ito para sa akin to. Okay. Medyo na-curious ako. Okay ito Kasi nga, alam mo yun, di ba? Nagbo-bolt action tayo. So, meron siyang lever. Ito lever, no? So, iaangat to. Yan, ganyan. Alam ko. Yata. Tapos, teka lang. Yan. Para alam ko ito twist to eh. Yan. Yan. Okay. Oh, ha? Okay. Yun. Ganun lang. So, yung twist mo, kasi may mga ipin-ipin eh, yung sa gitna. Ipin-ipin siya eh. Tapos yung dito, may ipin din. Tapos, yung ipin niya hindi diretso eh. Para may ipin siya na may part, Kaya malalaman mo na ipapasok mo na parang di magtatama yung ipin. Tapos pag igaganon mo, maglalaki yung ipin. Ganon siya. Okay? Tapos ito yung pinaka parang lock niya. Okay, yan na guys. So, ito na yung model guys. Yan na yung unit. So, meron isang unit, yung standard version na to. M700 na standard version, no? Iba yung niya front sight. May front sight siya eh. For the takedown, wala. So, siya, parang medyo mas malinis siya tingnan. Parang mas, yun, yung alam ko front sight na medyo weird kasi yung front sight na parang bilog. Parang ganun. So, ito, mas malinis ang tingnan. Mas simple, di ba? Ayan, guys. So, ito yung kabila. Ayan. Okay. Ayan. So, this is a gas type. Okay, so, hindi siya matigas. So, parang pag ginagamit mo siya, parang same siya dun sa tunay na
sniper rifle. Kasi yung tunay, malambot lang eh, di ba? So, okay. So, wait. Before natin, tanggalin muna natin yung magazine. Saan ba yung magazine? Ito yung magazine. Okay, nandito. Alam ko, para matanggal yung magazine, kailangan hinihila muna to eh. Yan. Tapos, nandito yung, yun. Okay, di ba? So, nandito yung niya, nandito sa may lever dito, parang pe-press mo para lumabas. Pero bago, kailangan naka-open muna to. Ganun siya. Okay? So, yun. Yun yung natutunan ko last time. Ay, taga lang, ba't matigas to? Masikip. Kailangan lagyan ng grasa. Grasa or silicone. Hindi ko alam. Hindi ko pa kabisado itong part na to. Meron ba to? Saan ba to dumadaan? Okay. So, anyway. Meron akong lube. Spray natin konti. Ayoko mahirapan. Ayan, testingin natin kung ano. Ayun, dumulos na. Ayan o. So, mas malambot siya. Diba? Tingin ko kakalasing. Sa tingin ko mas maganda rito, grasa eh. Grasa kaysa sa pwede pa sa ilalim. Pinaliguan eh. Yung mahirapan. Lambot eh. Okay. So, yan. So, lagyan natin ng bala. Okay. So, ito yung magazine. Okay, gas type. Paano ba to? Kinakalas ba to? Hindi, wait. Ito sa harap. Naman, laki magazine. Lumusot. Nang yan. Ano ba to? 11 rounds lang yata to guys, or 10 rounds lang. Okay, yun lang yung sa kanya. Konti lang yung bala niya. Okay? So, ang gas na ilalagay natin dito ay high power. Yung mga ganito, walang problema yung high power dito. Yan. Okay, yan. Okay. Buksan natin ang chrono. Okay, gusto nyo umusog tayo konti. Okay. So, meron siyang dito, this one. This is for the safety. Okay, so safety yan. Alam ko, pag nasa harap yan, nakalock. Mali. Pag nasa likod pala yung nakalock. Yun. Pag nasa likod pala siya, safety. Pag nasa harap, firing. Okay, so yan. Lagyan natin sa likod. Ayaw. Okay, pag push natin sa harap. Okay. Yun. Okay. So, ngayon, load na natin yung magazine. Okay. So, pagpasok mo, okay na siya. Naglalak na siya. So, ipapush na natin to para magkaroon na ng bala. Okay? So, ito guys, hindi siya katulad ng modify na, na mod 24 na SPS, tsaka, na adjustable dito. Ito, fix siya, fix. Okay? Meron naman siyang kabitan. Okay? So, ito, meron kabitan dito. And meron dalawa dito. Okay? So, yan. Okay, game. So, ito, teka, pakita ko sa inyo yung chrono. Ayun yung chrono, okay? Ayan, game. .473.7. Okay, so medyo malamig pa dito. Ayan yung FPS natin. Okay? Naka-aircon tayo eh. So, pagka nasa labas ka, siguro mga 480. Ngayon, plus mo lang na konti. 480. Okay? So, tapos, ito, kahit na konti lang, pwede na. Kasi hindi naman to spring type eh. Di ba?
So, gaganunin mo lang ng konti, oh, para lang makita mo lang yung BB, yung parang ano ba to? Yung nozzle, kasi yung loading nozzle, di ba? Magalan mo lang ng konti, tapos tutulak mo na to eh. Para lang makuha mo lang dun sa BB lang. Yun lang. Gano'n siya kakon. Yun naman yung maganda dito. 443.9. Okay. So guys, ano lang to 0.2 lang gamit natin, no? Siyempre, alam niyo naman, this is a long range rifle. So, kailangan mabigat yung gagamitin natin. So, tingnan ko kung makaakit ako sa taas para maputok natin to. 428.1. Okay, so, ngayon, sa mga iba dyan, syempre, tatanong sa akin, pwede ba upgrade dyan for higher FPS? Hindi ko pa alam, guys. Okay, ngayon ko lang nakalikot to. So, next time, pagka na-upgrade ko siya, sabihan ko kayo. Okay? Hindi ko alam bakit. Pero tumaas yung FPS niya, naging 440 siya. Okay? Ngayon, meron pang factor eh. Alam niyo yung yung hop up. Kasi minsan pag sinisigipan yung hop, tumataas yung FPS. Ngayon, hindi ko pa alam paano adjustin yung hop dito. Okay. So, hindi ko pa siya ma-adjust. So, may bala pa ba ako? Meron pa. Okay. So, wait. Lagyan natin ng gas. Check lang natin. Okay. Kargaan ko lang ulit ng gas. So, sa mga gumagamit ng green gas, okay, shake well before use. Okay. Yung mga green gas pala na may oil. Okay. So, kasi katulad na to, diba ito nakasulat dito sa ilalim mo, ayan, meron, oil added. Yan. Pag oil added, kailangan shake well. Kasi para maghalo yung gas, yung chemical ng gas, taka yung oil, yung silicone oil. Ngayon, meron iba kasi, ganyan, no silicone. So, pag no silicone, ibig sabihin pure gas. So, yung ganito, hindi mo na kailangan i-shake. Walang sense eh. Kasi, wala ka naman paghahaluin dyan. Okay? So, ayun. So, yan. Okay. Testing. Firing. 425.1. Wala rin eh. Alam mo, may naisip nga ako guys eh. Naisip ko na kapag ang mga sniper rifle, yung mga ganito, mga bolt action, or pag maglalaro ka ng 432, guys, no? Okay, so, wala nang bala eh. Naisip ko lang kasi, di ba, nagpe-plinking tayo, ginagamit natin yung nagpe-plink tayo, ginagamit natin yung Mod 24, di ba? Tapos, parang yung consistency ng bala, parang iba-iba. Kahit na yung di ba, yung King Arms gamit natin. Tapos sabi ko, parang nagugulang ko, ba't minsan umaangat bigyan, di na diretso, parang ganun. Tapos bigla naisip ko, kasi nga ang mga BB, hindi lahat pare-parehas yung size. Tapos naalala ko, when I started airsofting before, parang may nakuha akong information regarding sa nagsusukat ng bala. Alam mo yun? Basta meron isang airsofter. Nakalimutan ko na kung saan ko nakuha, paano ko nakuha yung information eh. Or meron siyang binibentang... Hindi ko alam kung meron siyang binibenta na parang device. Hindi siya device eh. Meron siyang binibentang contraption. Basta parang ganun, okay? Isang na parang ihuhulog mo dun yung BB. Parang ganun. Pero naisip ko parang wala rin namang sense eh. Basta siya... Kumbaga, kapag kung gusto mo talaga ng accurate, lalo na pag nagsiset ka ng mga pang sniper, pang long range, lahat ng BB mo, dapat iisa lang yung sukat. Parang ganun yung idea. So, kumbaga, kung magsa-sniper kayo, dyan sa mga mahilig mag-snipe, di ba? Kalala, sali kayo ng war game. Tapos, gusto nyo mag-DMR or gusto nyo, basta long range, no? Ang gagawin ninyo, yung BB na gagamitin nyo, kailangan para-parehas lahat. So, kunyari,
kung gusto mo siguro caliper, pwede rin yung vernier caliper, yung digital, sukatin nyo. So, kailangan, you have to make sure na pare-parehas yung BB nyo. Para kapag nag-adjust kayo ng hop, consistent siya. Hindi yung meron 5.95, meron 5.94, may 5.96, may 5.93. Nagets ninyo? Yun yung isang way, yun yung isang naisip ko kasi late ko na naisip eh. So, para talagang mas accurate. Kasi, parang wala ka masyado na magagawa. Baga, ang gagawin mo, upgrade mo yung barrel, upgrade mo yung hop, di ba? Tapos, ano na yung next mo dun? BB na eh. Yun na naman yung tatlo eh. Di ba? Pagka spring type ha. Pero pagka gas, siguro anong klaseng gas? Kailangan isang klaseng gas lang. So pag yung ginagamit mo na gas is may oil, so parating dapat may oil. Huwag ka gagamit ng pure gas. Kasi pag yung pure gas, since wala siyang oil, yung hop mo magiging mas makapit. Or may posibilidad na magiging mas makapit siya kasi mas tuyo yung ano mo eh. Kasi walang sumasamang oil eh. Pure na gas lang siya eh. Okay? So, yun yung mangyayari. If ever na gusto mo talaga na malayong-malayo yung liliparin ng BB mo, mas consistent yung pag-a-adjust mo sa hop, kailangan sukatin mo siya bawat isa. Sinusukat mo yun, 5.94, 5.94. Tapos pagka 5 ibang size, itatabi mo siya. Para at least alam mo, ito puro 5.95 to. Ito puro 5.93 to. Ganun siya. So, yun is yung talagang, siguro pwede natin sabihin, master na yun or grandmaster na sniping yun. At tingin ko yung mga ginagawa nila na Novich, ganun eh. Feeling ko lang feeling ko ganun yun. Sinusukat nila. Sinusukat nila yung BB nila para pag nag-game sila, lahat talaga ng BB, para-parehas. Pagka nag-hop sila, kasi pag nanonood ako minsan ng video, talagang diretso talaga eh. Hindi nag-iiba-iba yung yung lipad ng BB eh. Kasi consistent yung BB niya. Consistent yung putok na talaga. Kasi BB niya, isa lang yung sukat, tapos yung setting niya, ganun. Tapos yung spring niya, ganun. High quality yung rifle niya, yung spring niya, yung compression. Kaya consistent yung lipad ng BB. Diba? So, ayun. So, ayun guys. Yun na yung na-share ko. Kung bigla ko na naisip, no? So, ito na guys. Paglalaroan natin next. Kasi nga, medyo natuwa ako sa ganun. Kakaganyan, no? Alam mo yung pag naglalaro kayo, hindi kasi siya yung parang semi-auto na baril ka lang ng baril. Gets mo? So, parang nakakatuwa siya kasi may ginagawa ka. So, ayun na naman guys. So, ngayon, some info pa. Ito, mabigat din eh. Medyo mabigat din. Parang kasi bigat na rin yung Mod 24. Akala ko mas magaan kasi nga parang pero parang same weight eh. Mabigat din siya. Solid din yung feeling niya. Okay. Yun. So, ayun guys, yun lang yung info natin sa ngayon. Medyo paglalaro ako pa siya, then magbablog na lang tayo sa next one. Okay? So, ayun guys, thank you for watching. Until next vlog, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.